Kabanata 711. Gayunpaman, halos agad na kumalma si Zyla sa pag-aakalang mayroon pa rin siyang bahagi ng madilim na kasaysayan ni Riley. Kung talagang nagmamalasakit si Maisie sa kanyang mga kaibigan, hindi ako magiging nag-iisang tao na natalo sa pangyayaring ito. Nakaupo si Maisie sa opisina, nag-scroll ng mga trending posts sa Twitter at Google, at bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Mukhang hindi nasayang ang perang ginastos ko. Nang ibabaw na ang artikulo sa listahan ng mga nagtetrend na post. Maya-maya, nakita niya ang Instagram story na pinablish ni Zyla, na nilinaw na walang katotohanan ang mga headline at hindi dapat maniwala sa mga ito ang mga netizens. Ang Instagram story na ito ay sapat na para patunayan na hindi pa rin handa si Zyla na masaktan ako ng todo. Nagmamadaling pumasok ang isang babaeng empleyado. Miss Vanderbilt, ang Soul Jewelry ay muling pumasok sa Google Trends. Nagtaas ng tingin si Maisie. Alam ko naman iyon. Sabihin sa ating mga empleyado na huwag pansinin ang mga artikulong iyon. Ako na mismo ang haharap dito. Hindi nagtagal ay tumunog ang kanyang cellphone matapos umalis ang empleyado sa kanyang opisina. Napasulyap si Maisie sa screen ng phone niya at nanginginig. Si Nolan. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hey, honey. Tumatawag ka ba dahil mismo na ako? Nang marinig niyang tinawag siya nitong, honey, sa ganoong kalokohang paraan, nawala ang lamig sa mukha ni Nolan, na sa una ay parang walang espiritu. Nagkunwari siyang nag-clear throat, nakita ko na ang artikulo. Pinagpapawisan si Maisie sa noo. Halatang pinaaalalahanan siya nito na gagawa siya ng aksyon kung hindi pa rin niya ito mareresolba. She replied calmly, honey, nasa trending list talaga ang article dahil sa akin. Sinadya ko ito, kumunat ang noo ni Nolan. Sinisiraan mo lang ba ang sarili mong kumpanya? Ipinatong ni Maisie ang kanyang baba sa kanyang kamay at tumawa. Huwag kang mag-alala, honey. Hindi ako isang tao na lalamunan ng kahihiyan na ito nang hindi lumalaban. Matagal na sinuyo ni Maisie si Nolan bago siya pumayag na huwag makialam. Tinitigan niya tuloy ang pamumula at pamamaga sa likod ng kamay niya. Malamang mawawala ng gana si Nolan kung malalaman niyang napaso ako sa kape. Lumapit si Zyla para hanapin si Maisie. Alam ni Maisie ang dahilan kung bakit siya narito at pinuntahan siya. Mag-isa siyang dumating na wala ang kanyang katulong. Miss Vanderbilt, pasensya na sa nangyari kaninang umaga. Upang maipahayag ang aking paghingi ng tawad, gusto kong magkaroon ka ng Reg Along ito. Sinulyapan ito ni Maisie. Isa itong pabango na ibinebenta ng isang luxury brand mula sa Morwich na kilala bilang Charm Company. Si Maisie ay nanirahan sa Morwich sa loob ng 3 taon, kaya marami siyang narinig tungkol sa pabango na ginawa ng Charm Company. Ang isang bote ng pabango ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 pagkatapos ma-convert sa dolyar. Hindi ito tinanggap ni Maisie. Miss Mayweather, hindi kita sinisisi, at wala rin akong balak sisihin ka. Tatanggapin ko ang iyong paghingi ng tawad, ngunit sobrang mahal ng regalo. Hindi ko ito matanggap. Isang ngiti ang binigay ni Zyla. Ngunit hindi ako mapalagay kung hindi mo tatanggapin ang Reg Along ito, Miss Vanderbilt. Desidido siyang ibigay ito. Napapikit si Maisie ng ilang segundo. Dahil ito ay isang mabait na kilos mula sa iyo, kung gayon magiging bastos ako kung hindi ko tatanggapin ito. Nang makitang tinanggap na niya ito, ngumiti si Zyla. Hahanap ako ng paraan para linawin ang nagtetrend na artikulo na nagdulot ng problema sa iyo. Bastos talaga ang katulong ko noon, kaya huwag mo na lang isa puso. Napangiti si Maisie. Naiintindihan ko. Hindi ko hahayaang makaapekto ang ugali ng iyong assistant sa ating pagtutulungan. Hindi. Nagtagal si Zyla. Iniwan niya si Sol sa ilang sandali matapos makipag-usap kay Maisie. Tinitigan ni Maisie ang kahon ng pabango sa mesa, at walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Pagbalik niya sa mansyon ng Goldman kinagabihan, tinawag niya ang mga pangalan ni Daisy at Colton pagdating niya sa ang pasukan. Gayunpaman, walang sumasagot sa kanyang tawag. Inilabas ni Nolan ang kalahati ng kanyang gwapong mukha mula sa kusina at tumingin sa kanya, ang kanyang boses ay malalim at malambing. Nakauwi ka na. Tinala ni Alfred sina Daisy at Colton pabalik sa estate ng pamilya. Saglit na natigilan si Maisie, saka tumingin sa paligid ng sala. Kung gayon nasaan ang lahat ng mga katulong at kasambahay. Binigyan ko sila ng ilang araw na bakasyon, kaya tayo na lang ngayon. Nagluluto si Nolan ng sabaw sa kusina. Naka-apron siya at ipinulupot ang manggas hanggang siko. Kabanata 712. Ang fluorescent light ay sumikat sa kanya mula sa itaas ng kanyang ulo,
at mukha siyang mainit at sexy na parang isang layer ng filter ay inilapat. Pumasok si Maisie sa kusina at niyakap siya mula sa likod. Naligo ka na ba? Ang bango sa kanyang katawan ay amoy nakakapresko at kaaya-aya. Ito ay isang halimuyak na magkakaroon ng isa pagkatapos maligo, at ito ay nakakaaliw na amoy. Itinagilid niya ang ulo at sumulyap sa kanya. Amoy oven na ang kusina ngayon. Lumabas ka at hintayin mo ako. Malapit nang maging handa ang hapunan. Napangiti siya habang kinakalikot ng mga daliri niya ang lahat ng parte ng katawan niya. Hindi ko talaga inaasahan na ang aking asawa ay may kakayahang maging isang house husband. Pinatay ni Nolan ang gas, tumalikod, hinayla siya sa kanyang mga bisig, binuhat, at inilagay sa isang malinis na counter. Ikaw na masamang babae, pinagluluto kita ng hapunan, at dito mo ako inaakit. Bahagyang nakasandal si Maisie habang nakapulupot ang mga braso sa leeg nito habang papalapit ito. Tinalhan kita ng merienda bago ang hapunan. Nagtaas ng kilay si Nolan at hinaplos ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mainit na labi. Siguraduhin mo na mabusog mo ako bago magsimula ang hapunan. Pumaba si Maisie pagkatapos maligo, dinala na ni Nolan ang lahat ng maiinit na pagkain sa hapagkainan. Hinailan niya ang kanyang upuan para sa kanya, hinintay siyang makaupo, tumagilid, ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang mga balikat, at sumangot. Mas masarap ang amoy ng asawa ko kaysa sa pagkain. Tinulak siya ni Maisie palayo. Kumain ka ng maayos, tigilan mo na ang kalokohan. Wala akong lakas para makipaglokohan sa kanya ngayon. Patay gutom na ako. Tahimik na tumawa si Nolan at umupo sa tabi niya. Nang makita niyang kumagat siya sa unang kagat, tinanong niya, masarap ba? Oo, masarap. Paulit-ulit na tumanggaw si Maisie habang kumukuha pa ng ilang kagat. Inabot ni Nolan at pinunasan ang mantsa ng mantika sa gilid ng bibig nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalinga at pagmamahal. Kung gayon, ipagluluto na kita mula ngayon. Agad siyang tinukso, yung mga kamay na dapat gamitin para pumirma ng mga kontrata at secure na negosyo. Hindi ba sayang ang mga kamay mo kung ipanluluto mo lang? Ibinaba ni Nolan ang kanyang cuffs at ngumiti, paano mo ito matatawag na basura kapag nagluluto ako ng pagkain para sa aking asawa? Natigilan si Maisie. Magka-amnesia man ang lalaking ito o hindi, ang sanggit pa rin ng boses niya kapag nililigawan niya ako. Anong nangyari sa likod ng kamay mo? Napansin ni Nolan ang pamumula at pamamaga sa likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay palaging kasing kinis ng seda, kaya kahit isang maliit na kulubot ay makikita, at hindi siya makatakas sa kanyang mga mata ng agila. Nagpout si Maisie. Hindi ko sinasadyang napaso ito nang umiinom ako ng tubig kaninang umaga. Mainit talaga ang kape kaninang umaga. Sinadya ni Zayla ang pagbuhos ng kape hindi para masunog ako kundi ang sarili niya. Gayunpaman, marahil ay hindi niya inaasahan na aabot ako upang kunin ang kape isang segundo bago ito tumaob. Kaya karamihan ng kape ay natapon sa likod ng kamay ko. Isang bakas ng awa at pagkabalisa ang sumili sa mga mata ni Nolan. Inangat niya ang likod ng kamay niya at marahan itong hinalikan, masakit pa ba? Pamulong siya bilang tugon, nilagyan ko na ito ng cream, at hindi na ito masakit. Saglit niyang itinaas ang talukap ng mata at muling tumingin sa kanya, hindi maarak ang tingin nito. Talaga bang natamba mo ito nang hindi sinasadya? Hindi alam ni Maisie na napakahinala niya, kaya niyakap niya ito. Na-distract kasi ako, iniisip kita. Sinapon ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at tumingin sa kanya na para bang isa siyang maliit na ibon na humihimas sa kanyang mga bisig. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya ito gusto. Parang gusto niya ang pakiramdam na kailangan siya nito, at matagal na niyang inaasahan na aasa ito sa kanya. Ang artikulo ay nag-trend sa Twitter sa loob ng 2 araw at kalaunan ay na-outshadow ng iba pang mga artikulo, ngunit ito ay nasa ika-7 pwesto. Nagsama-sama ang mga fans ni Zayla para i-boycott ang Soul, at naging balita ito. Gayunpaman, hindi lumabas si Maisie upang ipaliwanag ang anuman mula sa simula hanggang sa wakas. Parang hindi lang siya nababalisa. Pinagmasdan ito ni Zayla ng ilang araw. Hindi ba gagawa ng anumang aksyon si Mr. Goldman upang sugpuin ang media kapag ang Soul ay nahaharap sa gayong mga chismis? Hindi ba sabi-sabi na mahal ni Mr. Goldman ang kanyang asawa? Maging ang divorce scandal ay naging peke. Kabanata 713. Sa pagkakataong ito, nakatanggap ng text message si Zayla sa kanyang cellphone. Miss Mayweather, interesado ka bang magsanib puwersa para harapin si Soul?
Napapikit si Zyla habang naguguluhan sa text message. Sino ka? Halos agad na sumagot ang kabilang partido. Magkita tayo sa Thumbs Up Cafe sa tanghali kung gusto mong malaman ang sagot sa tanong na ito. Sa tanghali, umalis si Zyla mula sa Royal Crown at nagmaneho patungo sa Thumbs Up Cafe. Ang kabilang partido ay kumilos ng napaka-enigmatically na ito ay pumukaw din sa curiosity ni Zyla. Nagkataon na na-curious siya kung sino ang kabilang partido at kung ano ang conflict nito sa Seoul. Pagdating sa cafe, itinulak niya ang pinto, at isang babaeng nakaupo sa ikalawang palapag ang kumaway sa kanya ng nakangiti. Umakyat si Zyla, lumapit sa lugar kung saan naghihintay ang babae, at hinubad ang kanyang sunglass. Ikaw ba ang taong nagpadala ng text sa akin? Nagtaas ng kamay si Maisie. Miss Mayweather, mangyaring maupo ka. Hayaan mo muna akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Maisie Hannigan. Hinayla ni Zyla ang isang upuan, umupo, tumingin sa kanya, at dumiretso sa punto. Hindi ko alam kung ano ang salungatan sa pagitan mo at ng Seoul, ngunit ano ang ibig mong sabihin sa mensaheng iyon. Huwag mo akong intindihin, Miss Mayweather. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maisie. Inimbitahan kita dito dahil taos-puso akong nais makipagsanib puwersa sa iyo. Tinakbo ni Zyla ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Maisie bago sila kinuha habang humihigop ng kape si Maisie. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa Seoul, ngunit mayroon akong personal na sama ng loob kay Maisie Vanderbilt. Nakita ko na ang balita. 3 beses na raw tinanggihan ng Seoul ang offer mo, Miss Mayweather. Hindi magandang imbitahan akong maging bahagi ng iyong personal na hinaing sa asawa ni Mr. Goldman. Walang tiwala si Zyla kay Maisie, at nakikita iyon ni Maisie, kaya mahinahon siyang ngumiti. Maaaring wala kang anumang hinaing laban kay Maisie Vanderbilt, ngunit tiyak na mayroon ka pagdating kay Riley Hill, hindi ba? Total ex mo naman si Mr. Lucas. Bahagyang napigil ang ngiti sa mukha ni Zyla, ngunit hindi niya iyon tinugon. Napatingin si Maisie sa kanya. To be honest, ayoko sa hypocritic na babae na yon, and I almost certainly don't like her best friend, Riley. May lakas ng loob si Maisie Vanderbilt na kumilos ng may kapangahasan sa Baseburg dahil lang sa kasal niya kay Mr. Goldman. Bukod kay Mr. Goldman, nagawa pa niyang akitin ang pangalawang batang tagapagmana ng Boucher at si Mr. Lucas. Napakunot ang noo ni Zyla nang naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Maisie. Ang Goldman ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa Boucher mula pa noong simula. Si Maisie na ang misis ng Goldman, kaya hindi ba normal na ang mga Boucher ay pumanig sa kanya? Si Luis naman, engaged na sila ni Riley Hill, so bakit kakaiba kahit kilalang kilala siya ni Maisie? Sa tingin mo ba nakilala ni Maisie si Mr. Lucas sa pamamagitan ni Riley? Sa pagkakaalam ko, hindi pa engaged si Riley kay Mr. Lucas noong unang nakipag-ugnayan si Maisie kay Mr. Lucas. Tulala si Zyla, parang sinusuri niya lahat ng binitawan ni Maisie. Alam ko na si Maisie ay kasalukuyang misis ng Goldman, at si Riley ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa buhay. At siya rin ang nangungunang taga-disenyo ng alahas, si Zora ng Stoslow. Akala ko kasi si Maisie lang ang makikilala ni Luis sa pamamagitan ni Riley, pero hindi ko akalain na nakilala niya pala siya bago nakipagtipan sa kanya si Riley. Isang kislap ng pagmamalaki ang sumilay sa mga mata ni Maisie. Si Maisie ay isang babaeng ipinanganak na may malandi at mapang-akit na anyo, kaya kung ang mga batang tagapagmana ng Boucher ay hindi maiwasang pumanig sa kanya. Bakit hindi ganoon din ang gagawin ni Mr. Lucas? Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Zyla. Miss Hannigan, sinasabi mo ba na gusto ni Mrs. Goldman ang isang piraso ni Luis, na agawin sa kanya ang nobyo ng kanyang matalik na kaibigan? Akala ni Maisie ay nagsimula na siyang magtiwala sa kanya. Hindi si Mashsay ang inosenteng babae na inaakala mo. Nakikipag-date pa siya sa pangalawang batang tagapagmana ng Boucher sa likod ni Mr. Goldman. May iba pa ba siyang hindi gagawin? Mayroon ka bang katibayan upang patunayan iyon? Kinuha ni Maisie ang isang larawan mula sa kanyang handbag. Itinago niya ang isa sa mga larawang ibinigay niya kay Nolan noon. Kabanata 714. Tahimik na tiningnan ni Zyla ang litrato. Bahagyang sumandal si Maisie. Naniniwala ka ba sa sinabi ko ngayon? Tingnan mo ito. 2 araw ng trending sa Google Trends at Twitter ang iskandalo na pumapalibot sa Seoul, at hindi pa ito tinanggal. Gayunpaman, dahil sa impluwensya ni Mr. Goldman, hindi dapat mahirap para sa Seoul na alisin ang pangalan nito sa listahan, tama ba? Sa sandaling ito, sa kabilang panig ng lungsod,
Tuluyan ang binaliwala ni Maisie ang artikulong trending pa rin sa internet ngunit iniimbestigahan pa rin ang insidente na si Riley ang yumako ng kasalanan. Inaya sila ni Barbara na kumain sa restaurant, sinabing may nakita siyang mga pahiwatig. Habang naghihintay sa kanya, nag-scroll si Riley sa kanyang cellphone, nag-surf sa Twitter. Napaangat ang tingin niya at tinitigan si Maisie na matikas na kumakain. Matapang ka talaga. Hindi ka ba natatakot na may pinta bilang target ng internet sa pamamagitan ng paglalagay ng gayong nakakasira sa sarili na artikulo tungkol sa iyong kumpanya? Kinuha ni Maisie ang panyo at pinunasan ang gilid ng labi. Kumalaw tuloy ang mga mata niya. Ano ang dapat katakutin? Parang hindi naman ako nilibat dati pa. Ilang beses na bang napatunayang mali ang mga lumilibak sa akin online o offline? Kumaibat ang sulok ng labi ni Riley. Hindi siya nagkakamali dyan. I'm sorry, matagal ka na bang naghintay? Pumasok si Barbara sa pribadong silid na may dalang ilang mga dokumento, hinayla ang upuan, at umupo sa tabi mismo ni Riley. Tumagilid si Riley. Ano ang dala mo? Siyempre, ito ang mga klon na nakita ko sa pamamagitan ng aking pagsisiyasat. Binuksan ni Barbara ang file, kumuha ng 2 dokumento, at ibinigay ito kay Maisie. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Nagpunta ako sa Universidad ng Northway ng personal, at pinuntahan ko rin si Professor Sonan mula sa departamento ng orkestra. Nagulat si Riley. Kailangan mo pang makipagkita kay Professor Sonan. Si Professor Sonan ay palaging nagtatrabaho sa Universidad ng Northway at isa sa mga profesor na nagturo kay Riley noon. Mayabang na nagtaas ng kilay si Barbara. Tama, sino sa tingin mo ang tinitingnan mo? Isang tamang detective. Matapos suriin ni Maisie ang impormasyon, itinaas niya ang kanyang tingin at tumingin sa kanila. Wala namang surveillance sa corridor noon, not to mention na ang surveillance sa corridor ay dapat matagal nang napalitan ng mas bagong footage pagkatapos ng mahabang panahon. Magiging parang naghahanap ng karayom sa isang haystack kung hahanapin natin ang mga clue sa footage. Kailangan nating malaman kung paano nakapasok si Naomi sa corridor. Kahit na nai-record lang ng surveillance footage si Riley sa corridor, hindi ito nangangahulugan na si Naomi at ang salarin ay hindi aakyat o bababa sa corridor kung saan naroon si Riley. Gumuso si Barbara. Siguro nanggaling sila sa baba dahil ang corridor lang sa harap ng fitting room na matatagpuan sa ibaba ang hindi sinusubaybayan. Nag-isip ng mabuti si Riley, at bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Ay, may fitting room sa ibaba. Naka-reserve lang ito sa mga estudyanteng nagpe-perform kaya kami lang ang pinayagang gumamit ng room. Kung ganoon ang kaso, ibig sabihin ang taong nanakit kay Naomi at nagtulak sa akin ng sisihin ay isang taga-club namin. Ngayon mo lang ba napagtanto? Pakiramdam ni Maisie na walang magawa. Ang mga kakilala ay kadalasan ang mga gumagawa ng krimen sa mga ganitong kaso. Hindi banggitin na ito ay isang kompetisyon kung saan maraming tao ang nakikipagkompetensya para sa isang pwesto lamang. Tumanggaw si Barbara bilang pagsang-ayon. Oo, kung gusto kong lumaban para sa pwesto, ngunit ang aking mga kasanayan ay hindi kasing husay ng 2 nangungunang mag-aaral, tiyak na maghahanap ako ng mga paraan upang maalis sila mula sa kompetisyon. Nagulat si Riley. Ang mga emosyon sa ilalim ng kanyang mga mata ay lumundag saglit, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. Isang pulang Porsche ang nakaparada sa junction ng kalsada. Ibinaba ni Riley ang kalahati ng mga bintana at tumitig sa Royal Academy of Music na matatagpuan sa tapat ng kalsada. Saglit siyang nag-alinlangan, naghanap ng lugar para pumarada, isinuot ang kanyang salaming pang-araw at scarf, at pagkatapos ay naglakad patungo sa pasukan ng akademya. Pinigilan siya ng guard. Young lady, sino ang hinahanap mo? Tumingin sa kaliwat kanan si Riley at ibinaba ang kanyang scarf. Hinahanap niya ako. Napatingin silang dalawa sa direksyon ng boses at nakita niya si Luis na nakatayo sa di kalayuan na nakasuot ng dark brown na windbreaker. Mukha siyang matangkad at guwapo kaya naman nahihirapan siyang hindi pansinin ito. Nakilala siya ng guard kaya napangiti siya at napayuko nang makita niya si Luis na papalapit sa kanila. Ikaw pala Mr. Lucas, Kabanata 715. Pagkasabi niyon ay pinagmasdan ng mabuti ng guard si Riley. Marahil ay dahil sa maliit siya, at ang kanyang hubad at magandang mukha ay nagmukhang dalisay at mas bata, para siyang isang seyday o isang 18 anyos na babae, kahit anong tingin sa kanya ng gwardya. Kaya, tinanong ng gwardya si Luis, ito ba, ang iyong pamangkin? Napahagalpak ng tawa si Riley at napayuko sa pwesto habang nag-thumbs up sa guard bago pa man makapag-react si Luis sa tanong. Sir, hindi nagkakamali ang iyong paningin.
Lumamlam ang ekspresyon ni Luis. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa braso at pinapasok. Siya ay gumagawa ng malalaking hakbang, at si Riley ay kinakaladkad niya sa daan, nagpupumilit na makasabay. Kaya mo bang magdahan-dahan? Pumagal si Luis, hindi mo ba dapat sisihin ang iyong maikling binti para dito? Pinawi ni Riley ang kanyang palso mula sa kanyang kamay nang marinig ito. Oo, maikli ang mga binti ko. Hindi pa ba bumalik sa Slakova ang dati mong kasintahan na sikat na may mahahabang binti? Tumingin sa kanya si Luis at hindi siya direktang sinagot bagkus ay nagtanong, bakit ka nandito sa Royal Academy of Music? Sinong gusto mong makita dito? Anyway, hindi ako nandito para makita ka. Nag-cross arms si Riley at tumingin sa paligid ng academy. Napakalaki ng Royal Academy of Music. Nahahati ito sa Hilaga, Timog, Silangan, at kanlurang rehiyon, na sumasakop sa kalahati ng isang distrito. Ang mga bisita ay kailangang maglibot sa campus sa mga sightseeing bus kung gusto nilang tingnan ang buong akademya. Napangiti si Luis, nandito ka ba para makita si Chenny? Nagulat si Riley at tumingin sa kanya na may halong pagtataka. Dinala siya ni Luis sa departamento ng orkestra. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chenny nang makita niya si Riley na nakatayo sa tabi ni Luis. Ganun pa man, nakangiting binati niya ito. Kunwari nagulat. Riley Hill, ikaw ba talaga? Masiglang hinawakan ni Chenny ang kamay niya. Ito ay napakaraming taon, at naisip ko na hindi na kita makikita. Sina Chenny at Riley ay parehong mga estudyante ng departamento ng orkestra sa Universidad ng Northway. At ang kandidatong nanalo sa nag-iisang pwesto noon ay si Chenny, na isa ng propesor ng Royal Academy of Music. Hindi talaga siya pinaghihinalaan ni Riley, ngunit, nang makitang hindi siya tumugon sa kanyang sigasig, medyo napahiya si Chenny. Riley, okay ka lang. Nakabawi sa ulirat si Riley at ngumiti. Ayos lang ako, kaya lang akala ko hindi mo na ako maaalala. Napatingin si Chenny kay Luis. Paanong hindi kita maaalala, kung tutuusin? She then sighed. Kaano kaganda ang mangyayari kung hindi nangyari ang insidente noon? Siyempre, naiintindihan ko naman siguro na sobrang problemado ka noon. Hindi na umimik si Riley. Tumingin sa kanya si Luis ng matagal, at may pumasok sa isip niya. Sa Soul Jewelry, Miss Vanderbilt, maraming reporter ang nasa labas, sinasabing gusto kanilang kapanayaman. Malamang tungkol ito sa balita. Kasalukuyang nagdadraft ng sketch si Maisie, at natigilan siya nang marinig iyon. Napaangat siya ng ulo at tinitigan ang babaeng empleyado. Pumunta ka sa kanila at tanggihan ang kanilang kahilingan. Sabihin mo lang sa kanila na hindi ako libre. Lumabas ang babaeng empleyado. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo, at may lumabas na entertainment newsfeed sa screen ng kanyang cellphone. Hashtag ang asawa ni Mr. Goldman ay sadyang nagpahirap sa isang modelo sa pamamagitan ng pagbuhos ng kape sa kanya sa advertisement filming scene hashtag. Tiningnan ni Maisie ang artikulo at tumawa. Hindi ko napigilan ang artikulo, at may hindi na makaupo at sumusubok na lumapit sa akin muli pagkatapos ng ilang araw. Tinawag ni Maisie si Seiday at iniabot sa kanya ang hindi pa nabubuksang perfume box na ibinigay ni Zyla sa kanya noong araw na iyon. Ibalik mo ang kahon ng pabango na ito kay Miss Mayweather. Tumanggaw si Seiday. Sa Royal Crown, tinitigan ni Jason ang kahon ng pabango na kababalik lang ni Seiday kay Zyla, at mukhang nalungkot siya nang lumabas ng kwarto ang iba. Napakamayabang at ignorante ng babaeng ito at the same time. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasauli ng regalo na ibinigay mo sa kanya noong isang araw? Napatingin si Zyla sa hindi pa nabubuksang kahon ng pabango sa ibabaw ng mesa at napaawang ang labi. Malinaw na alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Maisie sa pagbabalik ng pabango sa kanya na hindi pa nabubuksan, at tila nauugnay ito sa artikulo ngayon. Ang artikulong ito ay hindi niya ginagawa dahil ang pagkuskus kay Maisie sa maling paraan ay hindi makabubuti sa kanya. Natural, may ideya si Zyla kung sino ang nasa likod ng artikulong ito. Kabanata 716. Si Maisie iyon. Si Maisie na parang tumutulong pero talagang laban kay Maisie. Alam ni Zyla na para sa sarili niya ang pagtilamsik ng kape. Kapag nakahanap na ng ebidensya si Maze, magkakaproblema si Zyla. Nag-login siya sa Twitter para i-clear ang balita, at hindi nagtagal, sumagot ang opisyal na account ng Soul sa balita ng Made Up. Nakita ni Zyla ang sagot ni Soul at nakaramdam siya ng pagkakomplikado. Matagal na siyang nasa entertainment industry, at kung hindi siya magaling sa pagsinghot ng mga problema, hindi siya magtatagal ng ganoon katagal. Isinauli ni Maisie ang kanyang regalo para babalaan siya.
Tila ang pagsaboy ng kape at balita kay Riley ay dahilan para magtaas siya ng bantay. Hindi naniwala si Zyla sa lahat ng sinabi ni Maisie dahil tiningnan siya nito pagkatapos noon. Si Maisie ay nanliligalig kay Nolan at nagsimula ng isang chismis, ngunit itinulak siya ng kanyang asawa. Ibinaba pa ni Nolan ang chain business ng mga Hannigan, kaya hindi siya malapit kay Maisie. Si Maisie ay nasa ilalim ng impresyon na ang artikulong maaaring makasakit sa soul ay hindi tinanggal dahil si Nolan ay ayaw gumawa ng anuman tungkol dito at ang kanilang relasyon ay nagbago dahil sa mga larawang iyon. Kailangang malaman ni Zyla ang katotohanan sa pamamagitan ni Maisie. Kinagabihan, pinuntahan ni Nolan si Maisie sa Seoul. Sumakay si Maisie sa kotse at yamakap sa kanya para malanghap ang kanyang magandang pabango. Bakit napaka-charming ng asawa ko? Niyakap ni Nolan ang kanyang baywang at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Jinayuma ba kita? Ibinaon niya ang mukha sa dibdib nito. Manimham, gusto kong makasama ang asawa ko buong araw. Tumawa si Nolan. Mamaya, kapag nagpapahinga na ako, pwede tayong mag-honeymoon sa Winston Island. He kissed the corner of her lips and added, "We'll have our honeymoon before the wedding." Itinuro ni Maisie ang kanyang kurbata at ngumiti. Sige. Nag-vibrate ang phone niya dahil sa message ni Zyla. Tumingin si Nolan. Anong meron? Ibinaba ni Maisie ang kanyang telepono at inilagay ang kanyang mga braso sa likod ng kanyang leeg. Sa restaurant tayo maghapunan sa halip na sa bahay, okay? Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata na nakangiti sa kakinurot ang kanyang pisngi. Kung ano man ang nagpapasaya sa iyo. Nakiusap si Zyla kay Maisie na magkita sa isang restaurant, kaya nagpareserba sina Maisie at Nolan sa parehong lugar at partikular na hiniling na maupo sa tabi ng kwarto ni Zyla. Hinayaan ni Maisie na hintayin siya ni Nolan sa kwarto at pumunta kay Zyla. Naglakad siya papunta sa mesa at mahinahong sinabi, "Bakit bigla mo akong niyayang kumain ng hapunan?" Nagkaroon siya ng malabong ideya. Malamang naintindihan ni Zyla ang mensahe niya sa likod ng pagbabalik ng pabango. Hindi nagtago o nag-sugarcoat si Zyla. Inilabas ni Maisie ang artikulong ito, sigurado akong kilala mo si Maisie. Pumunta siya para makita ako. Ang katapatan ni Zyla ay nagpagulat kay Maisie. Napapikit siya. Pinuntahan ka ni Maisie. Kinuha ni Zyla ang baso at humigop ng tubig. Gusto niyang makipagtulungan sa akin para ibagsak ka. Agad siyang napatingin sa kanya pagkatapos noon. Ngunit wala akong laban sa iyo, kaya tinalikuran ko siya. Napangiti si Maisie, "You're quite intelligent. Wala naman talaga tayong alitan. Gusto mo lang na mamili ako sa pagitan mo at ni Riley at ipakancel nila ni Luis ang kasal nila sa pamamagitan ko." Sumilip sa bintana si Maisie, "Nga pala, na-overestimate mo ako. Wala ako sa lugar para makisali sa kasal sa pagitan ng mga Lucas at Hill." Kabanata 717. Pumilis ang kamay ni Zyla na nakapatong sa mesa. Pero makukumbansi mo siya. Kahit na makumbinsi ko si Riley na kanselahin ang kasal nila ni Luis, papayag ba siya? Nahuli ng kanyang tanong ang dila ni Zyla, ngunit dahan-daang nagpatuloy si Maisie. Sa tingin ko nakapag-usap na kayo ni Luis tungkol dito. Ano ang sinabi niya? Pumayag ba siya? Tahimik pa ring nakatingin si Zyla kay Maisie nang walang imek. Nilero ni Maisie ang mga kubyertos sa mesa. Hindi dapat pinipilit ang relasyon. Kung confident ka na mahuhulog sa'yo si Luis, hindi ka dapat mag-effort sa isang tao. Pinagdikit ni Maisie ang mga labi at nakitang may mga bagong mensahe, lahat ay galing kay Nolan. Kailangan kong mag-dinner kasama ang asawa ko. Gusto mo bang sumama sa amin? Napahinto si Zyla, saka ngumiti. Salamat na lang. Tumayo si Maisie at naglakad papunta sa pintuan. Biglang tanong ni Zyla, ikaw ba ang nag-ayos ng trending na article? Lumingon si Maisie at tumingin sa kanya. Sinasabi ko lang sa iyo sa pamamagitan ng aking mga aksyon na ang soul ay hindi kailanman natakot sa mga chismis, kaya hindi na kailangang mag-alala. Pumalik si Maisie sa private room. Si Nolan ay umiinom ng isang baso ng alak sa mesa. Nandoon na lahat ng pagkain, pero hindi pa siya nagsisimula. Ngumiti siya bago umupo sa tabi niya at tumabi. Bakit hindi ka pa kumakain? Ibinaba niya ang baso at sinabing, gusto kong kumain kasama ka. Tumawa si Maisie. Dapat lang niyang sabihin na nawalan siya ng gana nang wala siya. I'm sorry kung kailangan mong maghintay ng matagal. Hinainan siya ni Maisie ng sopas at inilagay sa harapan niya. Nilagay ni Nolan ang ilan sa kanyang plato na may kutsara. Hindi ito kasing ganda ng mga ginagawa ko. Napatingin si Maisie sa kanya. Tiki, gusto mo bang subukan ito? Subukan ang ano? Hindi nag-react si Maisie sa oras.
Uminom si Nolan ng sopas at inilagay ang kamay sa likod ng ulo niya para ipakain ang sopas sa labi niya. Ilang sabaw ang lumabas sa sulok ng labi niya. Tinulak siya nito at pinagalitan habang tumatawa. Nolan, ang kulit mo talaga. Tinampot ni Maisie ang napkin sa mesa. Tumabi si Nolan at dinilaan ang sabaw sa gilid ng labi at leeg. Tumampi ang init ng mga daliri nito sa balat niya. Nakatitig ang mga mata nito sa kanya, at mabigat ang hangin habang hinihinaan niya ang boses. Malinis ka na ngayon. Napaiwas ng tingin si Maisie at binaling ang atensyon niya, baka hindi sila makakain. Kumuha siya ng pagkain. Hindi ito ang ating tahanan. Dapat behave ka. Tamad na sumandal si Nolan sa likod ng upuan, pagkatapos ay tinanggal ang ilang butones sa kanyang shirt. Ginawa niya ito ng dahan-dahan, sadya, at ang kanyang mga mata ay puno ng halatang pagnanasa, sexy at mapang-akit. Nag-iwas ng tingin si Maisie, pero mas lumapit siya. Hamihip ang hininga sa tenga niya habang marahang tumawag, "Zee." Hinawakan niya ang kanyang mukha sa kanyang mga daliri, ngunit hinalikan siya nito bago pa siya makapagsalita. Sa kabutihang palad, walang server na pumasok sa sandaling iyon. Si Maisie ay dinala sa pampang matapos siyang malunod, saka siya sumandal kay Nolan ng walang lakas. Inalis ni Nolan ang buhok sa leeg at nakangiting tumingin sa kanyang pink na mukha. "Nagustuhan mo ba ang pre-dinner dessert?" Mamantong hininga si Maisie. Hindi siya pinansin. Niyakap siya ni Nolan ng mahigpit gamit ang kanyang braso, hinalikan ang kanyang buhok, at ngumiti. "I love it." Halos 8 PM na sila nakabalik sa mansion ng Goldman. Dahil nagbabakasyon ang dalawang bata sa lugar ni Titus, at nagbabakasyon ang mga katulong, naiwan silang mag-isa. Lumabas si Maisie sa shower nang umilo ang screen ng phone niya. Pinulot niya at hindi maiwasang sumimangot. Kabanata 718. Ang insidente sa pagitan ni Riley at Naomi ay lumabas sa alang-alang ng oras na ito. Agad na tinawagan ni Maisie si Riley, ngunit nakapatay ang kanyang telepono. Niyakap siya ni Nolan mula sa likod. "Anong problema?" Lumingon sa kanya si Maisie, napag-usapan na naman ang insidente ni Naomi at Riley. "Malaki ang epekto nito kay Riley. Nag-aalala ako na." Kumunat ang noo ni Nolan. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Quincy para hilingin sa kanya na tingnan ito. Inikat niya ito para harapin siya, marahang hinawakan ang mukha nito, at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong hawakan ito." Hindi pinaghinalaan ni Maisie si Zyla tungkol dito. Siya ay hindi nais na masaktan siya at walang dahilan para gawin ito. Nagalit ang mga Hill nang muling lumitaw ang insidente mula sa nakaraan at agad na tinanggal ang trending topic, ngunit may bumili ng account at patuloy na nagpo-post tungkol dito. Ang ilang mga netizens ay nagsimulang sumali sa usapan, ngunit karamihan sa kanila ay nadama na ang ginagawa ng mga Hill ay sinusubukan itong pagtakpan. Tiningnan ito ni Quincy ng 2 araw bago siya nakakita ng anuman, kaya dinala niya ang impormasyon sa Seoul kay Maisie. Nagulat si Maisie, ang lokasyon ng pagbili ng user account ay ang Royal Academy of Music. Nabigla siya, nagdulot ito ng napakalaking isyo. Ang Royal Academy of Music ay isang mahalagang akademya sa Baseburg, at kung nais ni Nolan na aidmanda ang paaralan, ito ay mag-uudyok ng isang bagyo. Napangiti si Quincy, wala talagang planong magdemanda si Mr. Goldman. Sinusubukan lang niya ang din sa pamamagitan ng sulat, at dahil ang taong iyon ay mula sa Royal Academy of Music, maaaring ayaw ng akademya na dalhin ang kahihiyang ito. Tumanggaw si Maisie, may sense ang sinabi ni Quincy. Dahil ang taong naglantad sa insidente ay bahagi ng Royal Academy of Music, isang liham ang magpapapurge sa kanilang mga tauhan na mas mabilis kaysa sa pakikipag-usap sa pinuno. Tapos may naalala siya, kung ang taong naglabas ng balita ay mula sa Royal Academy of Music, ito kaya ang taong nakakuha ng pwesto noong mga nakaraang taon. 2 araw nang naka-off ang telepono ni Riley. Nanatili siya sa bahay upang maiwasan ang pagpuna at hindi nag-abala na linawin ang anuman. Nang matagpuan siya ni Maisie, naka-cross-leg siya at naglalaro, mukhang magulo. Huminto si Maisie sa harap ng couch at nag-cross arms. "Plano mo bang magtago ng tuluyan?" Ibinaba ni Riley ang gamepad at sumandal sa couch. "Wala akong proof na hindi ko ginawa. Masyado na siguro akong pinipintasan ngayon." Umupo si Maisie sa couch. "Hindi pa natin alam yan." Nagulat siya, "Anong ibig mong sabihin?" May nahanap si Nolan. Ang taong nagpakalat ng balita ay mula sa Royal Academy of Music. "Ano?" Mukhang gulat na gulat si Riley. Napatingin si Maisie sa kanya.
Wala kang masyadong kinalaman sa Royal Academy of Music, kaya walang dahilan para targetin kanila, ngunit ang taong iyon ay malamang na may kaugnayan sa kung ano ang nangyari sa mga nakaraang taon. Pinagdikit ni Riley ang kanyang mga labi. Pwede bang, siya? Hindi sigurado at hindi makumpirma ni Riley na nagawa niya ito. Tumayo si Riley, ang gulo ng isip niya. Hindi ko siya sinaktan. Bakit niya ako pinrame? Hindi ko moari. Ipinatong ni Maisie ang kanyang mga kamay sa kanyang balikat. Riley, ikaw ang huling taong dapat ma-frame. Hindi mo kayang itago ang iyong buhay at hayaan ang aktwal na salarin na makatakas, hindi ba? Kabanata 719. Tumingin si Riley sa kanya at ibinuka ang kanyang bibig ngunit hindi siya sigurado kung sasabihin niya ito. Sa Royal Academy of Music, umalis si Chenny sa gusali ng kanyang opisina at tumingin sa paligid ng koridor, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono upang tingnan ang mga mensaheng ipinadala sa kanya ng isang tao. May nakita siyang bagay na nagpabago sa ekspresyon niya. Miss Campbell, napatalon siya sa biglaang boses. Tumangala siya at nakitang si Luis iyon. Ibinaba niya ang kanyang telepono, itinago sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Oo, malabo ang ekspresyon ni Luis, ikaw ba naglabas nito? Natigilan si Chana at pilit na tinakpan ang gulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kailangang itago. Akala mo nagawa mo ito ng perpekto ngunit nakalimutan mong madaling malaman ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa landas. Muling namutla ang mukha ni Chenny, at napaatras siya, kanina lang ako. Nang makita mo si Riley, nag-alala ka ba na babalik siya at kukunin ang lahat ng mayroon ka? Tumambad sa kanya si Luis na walang pahiwatig ng awa, hindi pinapansin ang kanyang maputlang mukha. Alam na alam mo kung paano ka nakapasok. Napasandal si Chenny sa pader dahil sa pagsuray. Pinagmasdan niya si Luis na umalis at naramdaman niya na parang nahulog siya sa lambak at hindi na makaahon pabalik. Ang ideya ni Nolan ay gumana dahil ang akademya ay kailangang ayusin ito sa sandaling magbigay siya ng ebidensya. Kahit na ang mga chismis sa online ay nakalista bilang fake at disinformation. Kumilos ang akademya laban kay Chenny, at hindi na siya nagpakita kinabukasan. May chismis na sinundan siya ni Luis kaya hindi man lang siya nakatakas. Sa kasamaang palad, hindi nila nalaman kung siya ba ang umatake kay Naomi noong mga nakaraang taon, kaya hindi nila mapatunayan na inosente si Riley. Nakahiga si Maisie sa sopa habang nagbabasa ng ilang impormasyon. Hindi man lang niya napansin ang paglapit ni Nolan. Bumagsak ang upuan sa tabi niya, at nakaharang ng anino ang liwanag niya, kaya tumangala siya at ngumiti. Nandito ka ba para makita ako? Napangiti si Nolan. Nag-aalala lang ako na hindi mo ito malalampasan. Tumalikod si Maisie, hawak ang mga dokumento, at ipinatong ang ulo sa kandanggan nito. Sumasabog ang ulo ko. Tinamasahin niya ito. Masyado kang nagmamalasakit sa mga isyu ng ibang tao. Tumawa si Maisie. Nagseselos ka ba kay Riley? Kinagat niya ang labi at hindi nagsalita. Hinawakan ni Maisie ang kanyang mukha, nakangiti ang mga mata. Sige, uunahin ko ang asawa ko bago ang matalik kong kaibigan. Kung narinig ito ni Riley, si Maisie ay matatawag na isang taong higit na nagmamalasakit sa mga relasyon kaysa sa pagkakaibigan. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya na nasa pisngi niya, hinalikan ito, at tumingin sa kanya. May nahanap ako. Interesado ka ba? Agad namang umupo si Maisie. Ano ito? Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at pinaglaruan ang kanyang palad. Ang anak ni Uncle Anthony ay hindi nahulog sa hagdan. Nagulat si Maisie. Hindi siya nahulog. Tumangala si Nolan at sinabing, nakita ko ang medical records ng kanyang anak. Ulo lang ang nasaktan, pero wala sa katawan. May pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nahulog o naitulak. Kapag may nakakaalam na sila ay nahuhulog, ang kanilang mga ulo ay karaniwang hindi masisira. Kapag may nadulas, mabilis silang mahuhulog. Ang unang bagay ay ang patatagin ng kanilang mga katawan, kaya hindi maiiwasan ang ilang mga maliliit na gasgas. Ngunit kung may sadyang itinulak pababa ng hagdan, magkakaroon ng pinsala sa ulo, pati na rin ang mga bali at iba pang sugat sa paligid ng katawan. Kabanata 720. Sapat na iyon para patunayan na hindi itinulak si Naomi pababa ng hagdan. May naisip si Maisie nang bahagya niyang halikan si Nolan sa noo at pinasadahan ng mga daliri ang gilid ng kanyang mga mata, pagkatapos ay malumanay na sinabi, sapat na itong patunay. Tumangala siya, ngunit alam ba ni Mr. Topaz? Damilat si Nolan at sinabi pagkaraan ng mahabang panahon, kakausapin ko siya. Salamat Sinta. Yamakap si Maisie sa kanyang baywang, idiniin ang kanyang mukha sa kanyang anyo at mainit na dibdib.
Hinalikan ni Nolan ang tenga niya at ngumiti. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, dapat kang gumanap ng maayos ngayong gabi. Tinakpan ng gabi ang lungsod. Ang makapal na dilim ay parang tinte na kinulayan ng mga kulay ng neon lights. Umupo si Zyla sa bar at uminom. Matapos mabulgar ang insidente ni Riley, wala na siyang pagbabanta kay Maisie. Personal niyang nakita na hindi papansinin ni Maisie ang bawat masamang balita. Kahit sa pangyayaring ito, kahit walang ginawa si Maisie, kumilos si Nolan, at kahit si Luis ay tumulong. Kung si Zyla lang ang naglabas ng impormasyon, malamang na nasira na ang kinabukasan niya. Gayunpaman, paano siya bibitaw kung wala siyang makukuhang reaksyon mula sa lalaking mahal niya? Hinawakan niya ang kanyang noo, ay nalalayan ang sarili sa mesa, at saka uminom pa ng ilang baso. Naglakad si Maisie sa bar at inilagay ang kanyang pitaka sa mga upuan, may itinatago sa kanyang mga mata. Hindi mo yata nakuha ang gusto mo. Tinampot ni Zyla ang baso ngunit nginisyon ito nang hindi tumitingin sa kanya. Nanalo ka na ba sa laban kay Maisie? Tinatahimik siya ng pahayag. Halos pinatay ni Nolan ang kanyang pamilya. Nang makitang tahimik siya, hindi na nagulat si Zyla. Hindi mo man lang kinaya ang sarili mong mga isyo, kaya huwag ka nang mangarap na kalad ka rin ako. Ibinaba ni Zyla ang baso, nag-iwan ng pera sa bar bilang bayad, at naglakad palabas na kalahating lasing. Galit na galit si Maisie. Bakit may mga taong nagpapanggap na mas magaling sa akin? Kung ayaw ni Zyla sa kanya, kailangan niya itong tulungan. Lasing na naglakad si Zyla papunta sa parking lot nang may ilang batang thug na lumapit sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Lasing ka ba, gorgeous? Gusto mo iuwi ka na namin? Nagulat si Zyla kaya napatahimik siya, itinulak sila, at umiwas. Ano ang gusto mo? Napatingin sa kanya ang iilang lalaki at halatang wala silang magandang intensyon. Balita ko model ka daw. Gusto mo bang magsaya sa amin? Gustong tumakbo ni Zyla, ngunit hinawakan nila siya sa lupa at kinaladkad sa likod ng sasakyan. Namutla siya, sumigaw, at buong lakas na lumaban sa kanila, kinakalmat ang mukha ng mga lalaki ngunit naging masamang sampal ang ganti. Nawalan siya ng malay. Nag-aalala ang mga lalaki na baka may dumaan, kaya kinuha na lang nila ang kanyang mga mahahalagang gamit at telepono at umalis. Nang magising si Zyla, nasa ospital siya na walang telepono o pitaka. Nakaupo si Jason Peters sa tabi ng kanyang kama. Nang makita niyang iminulat niya ang kanyang mga mata, tumayo siya. Ayos ka lang ba, Miss Mayweather? Halatang na-trauma si Zyla at tulala pa rin. Nasaan ang mga lalaking iyon? May ginawa ba sila sa akin? Natigilan si Jason at nagtanong, ano ang gagawin? Walang sinabi si Zyla. She felt alright, kaya parang hindi nila nakuha ang gusto nila. Sino ang nagpadala sa akin sa ospital? Tanong niya. Ako, syempre. Pumasok si Maisie sa kwarto. Kung hindi ako dumating sa tamang oras, natatakot ako na.